Magandang araw. Para sa araw na ito ating tatalakayin ay isa sa mga liham ni Apostol Pablo sa kanyang alagad na nagngangalang si Titus. Ito'y matatagpuan natin sa Kabanata 1, talata 15 at ang sabi, "To the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their minds and their conscience are defiled." May the Lord add blessing to His word. Dito natin makikita na kung saan pinakita ni Apostol Pablo kay Titus na kanyang alagad ang kahalagahan ng pananatili na ang kanyang puso ay dalisay sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang lakarin ay maging dalisay at walang kapintasan. Kung titingnan natin, ang lugar na kung saan ay itinalaga ni Apostol Pablo si Titus na siyang mangangalaga sa iglesia na kanyang itinayo sa lugar na iyon, ito ay ang isla ng Crete. At ang sabi po sa talata 12, "One of themselves, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons." Mga tao sa lugar na iyon ay mga sinungaling. Sila po ay gumagawa ng mga karumalduman ng mga bagay at higit sa lahat, sila ay mga tamad. No? Sila ay matatakaw. Yun po yun na sa kanyang kapaligiran. Ibig sabihin po nun, talamak po ang kasamaan sa kanila pong kapaligiran. Napakalaga po yung palaala po ni Pablo kay Titus na kung saan ay manatili siyang dalisay, manatili siyang maging ilaw at asin ng kanyang ginagalawan. Kung ang mga tao sa paligid niya ay mga sinungaling, kung ang mga tao sa paligid niya ay mga tamad, kung ang mga tao sa paligid niya ay mga matatakaw at wala na silang iniisip kundi ang kanilang sarili lamang na nakaligayahan, no? Ang sarili lamang nilang kagustuhan, wala sa kanilang kaisipan ang patungkol sa mga bagay ng Diyos. Kaya po ganun din po sa ating mga ginagalawan ngayon, kung nasaan man tayo naruroon, kung ano man yung ating ginagawa, manatili po tayong tapat sa Diyos, manatili po na ang ating puso ay dalisay at sariwa sa harapan ng Diyos, na hindi po tayo nagkakaroon po ng bahid ng anumang pagsisinungaling, nagkaroon po ng bahid ng anumang gawain na masama sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat malinaw po na may araw po na kung saan lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon. Lahat po ng bagay na ating ginawa, lahat po ng bagay na mga nagmula po sa ating bibig, lahat po ng binigkas po natin, ito po ay panalagutan natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po mahalaga po mga kababayan, mga kapatid, na kung saan tayo po ay patuloy lamang lumakad ayon sa salita ng Panginoon. Araw-araw po natin pagnilay-nilayin yung kanyang salita, araw-araw po tayo manalangin, araw-araw po tayo makipagniig sa ating Panginoon, sapagkat sa kanya lang po natin makukuha yung kalakasan na kinakailangan natin upang tayo po ay mamuhay ayon po sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong palaala sa araw na ito na kung saan po, Panginoon o Diyos, kayo po ay banal at kayo po ay nagnanais na ang bawat isa sa amin ay lumakad po ayon po sa iyong kabanalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon o Diyos, ay makalakad ayon po sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa mga bagay, Panginoon, sa mga bagay po na aming nagawa, sa mga bagay po na aming po nabigkas na hindi po kaya ayon sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon o Diyos. Kami po ay nakatitiyak na kami po inyong tutulungan. Sa aming pong sarili, wala po kaming kakayahan, Panginoon. Kaya po kami patuloy lamang na nagtitiwala sa inyo, umaasa ng pagkilo sa aming pong mga buhay. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.